hanggang gabi, pero hindi. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod Batang LU, and of course, after 48 hours ay pwede na nating reaksyonan ang EDSI Part 97 nga po. And so ito guys, excited akong bigyan ng reaction ito kasi kita naman natin na kung gaano rin ka-excited yung dalawa po sa muli nilang pagkikita, and of course, meron din tayong matutunayan dito na medyo malungkot. Kaya nga lang tingnan natin kung anong masasabi natin pagdating sa part na yun guys. Basta ang gusto ko lang is relax lang po tayo, manatiling kalmado po and hanggat maaari ay focus lang tayo kung ano yung mga napapanood natin. Huwag nating husgahan, lalong-lalo na ang iba si Biancy dahil nga sa sasabihin niya. And magtiwala lang po tayo sa galing ng director guys na walang iba kundi si Kalinga Prab. So yan, supportahan lang po natin na tuloy-tuloy ang buong team Kalinga sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed the Vlogs, and of course si Idol Kalinga Prab. So yan guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin na rin po ang subscribe button, and of course huwag nating kalimutan ang pindutin ang like button guys. So yan, may shoutout po sa inyo lahat. Unang-una po sa mga solid Kalingap supporters, and of course hindi pwedeng kalimutan ang aking mga subscribers na patuloy na tumatangkilik at nanonood po sa ating munting channel na walang iba kundi ang Batang LU. So samahan po ninyo ako. Let's go! So ayun po, grabe. Miss ko dito Tagal kong di nakarating dito. Tagal kong di nakabalik dito kay na Biancy. Ay, dyan na pala si Biancy. Tara, ako nga pala, may kasama tayo. Pasok, engineer. Yun. Engineer Vasquez. Supported. Sama natin. Totoo po, mga kalingap. Ay, Biancy. Kumusta? Ano? Grabe, Biancy. Balik mo. Ba't na sa'yo ito? Ba't mamili kayo sa Kay akin? Biancy itong mic. Grabe, nandito pa agad si Kalinga Prab. Na-excite sa muling pakikipagkita kay Biancy Kumusta natin si Biancy? Kumusta, Biancy? Busy sa school? Parang nagiging morena ka habang tumatagal Nangitim po. Actually yun guys, napansin ko rin kaagad yun. Doon pa lang sa pinaka-umpisa ng video ni Kalinga Prab, nakita na kaagad natin. Bakit biglang nangitim si Biancy po, Pero although, yun pala ang reason sa, sa school po yun, And although, nangingitim po siya, hindi na babawasan ang kanyang kagandahan. And bumabagay din sa kanya ang pagiging morena guys, Pero of course, okay pa rin yung dati niyang kulay. And alam naman natin, madali lang bumalik kay Biancy yun. Namin. Ha? Ako na. Po sa Mount Panay. Mundo nga pala kayo. Nag-film po kami dun. Okay. So, anong ginawa niyo doon? Film, ganon? Buti wala kayo. Buti available ka ngayon. Saman po kayo, wala Okay po na. kayong pasok ngayon. Okay. So, Pasok po kayo. May meriendahan po yung aanan dun. uy! Engineer! Uy, May merienda. Mamaya Di ba first time mo dito? first time. Uy, yung nga! First time First time ko makakapunta ka dito. Ano na sabi mo? Ang ganda bro, ang laki. Grabe guys, ang tagal-tagal na ng bahay nila Biancy. Pero first time pa lang ni Kuya Jens makarating dito. Saan ba nakakarating si Kuya Jens? Ano boy? Di ba? Sabi ko sa'yo. Pahay namin bro. Tara, pasok tayo. Ganda. May tindahan pa sila. Nandiyan. Hindi na pong ugarin mo. Hindi, mabot kami dito. Ito lang. Oo. Ang linis Wow, namiss natin dito, guys. Bilib na bilib si engineer. Ay, nakita na agad ako. Ay, Nay! Bless po. Bless po. Bless. Tito. Bless. Tay. Ako kong cook. Bless po, Tay. Para saan po? Fishbowl kayo. Sa harapan. Pag ganitong oras po, fishball tsaka kikiam sa mga estudyante po baga. Pag tanghali, nagluluto pa akong pagkain yung Ito po sila nalan. Grabe naman. mga estudyante. O, di ba? Kaya parang wala po kaming Sabi ko sa inyo, di ba? So, tawag yan. Kasi, di natin lahat nakikita ng mga ginagawa nila. Pero di nyo alam, napakasipag po ng mga magulang ni Viancy, ano po. Grabe.
Yun ang pinakatotoo sa lahat. Actually, maraming mga kumukundi na sa kanila na kung mayaman na raw sila, pa-relax na lang. Pero hindi ninyo nakikita, guys, kung ano yung nasa likod ng camera po. Marami din nagsasabi na wala silang ibang pinagkakakitaan, babalik sila dun sa dating bahay nila. Naku, kalokohan po yun. Kasi unang-una, napalaki na po nila ang kanilang piggery. Grabe, hindi kayo updated kasi hindi nyo alam. No? Bukod sa piggery na 400 square meters yata yung lote nun. And of course, yung tindahan, no? And ang pinakamaganda po kasi dito, ang galing po nila, yung parents po ni Biancy, guys. Ang parents nilang ang galing nilang dumiskarte kasi tinitingnan nila yung sitwasyon po, Kumbaga, yan, may fishbowl, may kikiam. Tinitingnan nila kung ano yung mga fast moving kung tawagin na pwedeng ibenta po, Okay, sabihin na natin pakunti-kunti yung kita, pero yung pakunti-kunti, pag naiipon, lumalaki. So, kumbaga parang mga para mga Chinese, kumbaga, ang importante, hindi lugi. Yung mag-break even nga, okay na Huwag lang mabawasan yung kapital po, Yun ang negosyong inchik. Tiyaga talaga, kumbaga, pangmasa, pangmaramihan yung kanilang diskarte. Unlike yung mga ibang Pilipino gusto kaagad malakihan ang kita, kaya tumutumal ang kanilang benta po, Dito, believe, guys, sa parents ni Biancy, magaling sila magnegosyo, so tuloy. May tindahan sila, take note. Tapos, tama, may mga estudyante dyan, galing. Doon pala, magpapalam po ako kaya doon harapan lang po. Oo naman. Maglalagay lang po kami ng patungan ng Opo. ulam. Ano po, Nay, itong bahay na to, sa inyo na po ito. Kumbaga wala namang karapatan dito. Wag niyo na po kayo magpaalam sa akin. Doon sa harapan lang po, malagay kami ng ulam. Bahay niyo na po The ito. best. Yan ang isa pa, guys. Yan pang isang pinag-uusapan dyan Dati kasi, may vlog na plano nilang ganun nga, maglagay ng lamesa. And then, marami nag-comment na magpaalam muna kay Siguro, nadala rin sila dun sa before, no? And of course, kaya nagpapaalam si nanay ngayon kasi yun na nga, yung pagpapatayo ng tindahan before is naging issue. And ngayon nga, sabi ni Kalinga Prab, open kahit kasi pag-aari na po nila yan ngayon. Kumbaga, itapos na. Kaya naman si Kalinga Prab dati, kasi kakatapos lang, hindi pa naman house blessed. And gusto niya mapanatili sana muna yung design before, yung original po ewan ko kung naalala niyo pa yun, yung bagay na yun, bago lagyan ng tindahan. So yun lang naman po, guys, wala naman pong problema kay Kalinga Prab. At yan, dinig na dinig po natin, di ba, guys? So tuloy. Kami, bisita na lang. Di ba, engineer? Grabe, engineer! May ID! May ID para legit talaga tayo. Engineer na, Kalinga pa. Para legit. So, ayan, maaraw ngayon, kaya maganda yung panahon, tapos okay, malinis dito. And saan nagka-problema pala ba yan? Yung tulo? Taas dito? Sa kwarto ko ba? O tara, taas tayo. Check natin at dito si engineer para mag-inspection. Ganda talaga ng bahay. Ano? Ganda, bro. Ano sabi mo? Pera, bro. Iba sa video, iba sa personal. Iba, mas maganda. Dream house to, bro. Dream house talaga. Sabi ko sa'yo, bro. Ay, naku, parang ang prinsesa talaga pag ganitong bahay. Ano, yung pagkagising mo tapos mababa ka dito? Pag ganyan ka. Ay. Nagluto na ba kayo ng almusal? Mga ganun Hala. Manong ulam. Mga ganun. Anong almusal dyan? Yaya? Yo! Talaga dito Ganda. Yun lang po, kuya. Ay, Oo, dami nga, na. engineer. Ay, grabe. Bagsak. Hindi siya basta-basta. Grabe. Pinukuda na pati nila, bro. Pwede mo masok. Opo. Nalagay ko lang po yung mga Buti na lang mainit ngayon, pero pag sobrang lakas ng ulan, talagang sisirain niya ng bahay mo, no? Grabe, bro. Kwarto niya, Hindi niyo kwarto ng kapatid mo? kwarto. Meron Sa kwarto mo, meron din? Tara, sa kwarto mo. Dito man po, nagpundi na po yung ilaw ko, kuya, at yung sa, nga po ng pagtulo. Ay, wait lang. Ang lamig. Wala na po yung ilaw ko, kuya. Grabe. Bro, lamig. Ang lamig. Pwede makitulog. Ang lamig. Grabe lamig.
Pangmayaman. Nakari pati po yung amoy. Yung amoy, pangmayaman. Bro. Walang ilaw. Wala po kuya. Anong, wait. Wala. Okay lang. Yan. Ayun. Okay na. Grabe ang lamig. Uy, mukhang inayos na ulit ni Biancy guys, no? Anyway, hindi naman nag-uulan po, ano? So, nakalatag na ulit yung kanyang, yung kanyang carpet. Unlike nung ang team Kalingap natin, ang Kalingap Tahanan. Yun, at talagang gulo-gulo lahat natin kasi kasalukuyang nag-uulan guys, no? And, na-inspect na rin naman ni na Kuya Val yan, yung carpentero ni Kuya Val. And ang isang good news dyan guys is nung isang araw, nung Saturday yata yun, kung di ako nagkakamali, ay bumili na po. And nag-order na, nagbayad na si Kuya Val dun sa isang construction supply. And doon na rin ginagawa pala guys, yung yero. Kumbaga yung construction supplies, may pagawaan na rin sila sarili. Sila na po yung nagde-design po, Meron lang silang mga, mga steel coil na naka-reserve, and then sila na yung gumagawa na sukat and design. So, 3 to 10 days. 3 to 10 days yata bago matapos yung in-order na mga yero, guys. And, 0.6 daw yung kapal ng yero. So, abangan po natin. Sarap dito. Yung timong ma-overnight kayo ng mga magkakaibigan. Dati magandang high school tayo. Pag na-overnight tayo, tayo sa aircon. Bro, may yaman na klase lang natin ng may ganito. Oo nga eh. Tayo, wala tayong ganitong kwarto. Grabe. Grabe, normal na normal, no? Pero kaya sayang siya kung yung mga style ni Kalinga Prab nung high school nila. Dinaanan din natin yung mga yan dati, guys. I'm sure lahat kayo nakakapanood dito. Meron din sa inyo nakaranas yan, yung kulitan, nagyayaan sa malamig. tira lang ng Saan yung na-video nila iyan? Ito. Ito po yun kuya. Dito mismo sa ila? Oo. Ay, grabe. Sayang. Bali, Dapat natutulo po maagapan dito, natin bali, kasi tapos meron din po dito. sa totoo lang naman, engineer, maganda yung bahay, maganda yung pagkagawa na and Maganda, everything. Dito lang talaga sumablay sa Actually bubong. bro, inobserbahan ko yung pader. Okay ang pader. O, di ba? Pulido. Pulido ang pader. Knowing na lang sila, hindi sila yung talagang lehitimong may mga yung may architect, Walang yung Walang lisensya. ano tawag doon, yung license. skilled lang sila. Skilled lang at foreman, walang engineer, walang pero kita mo pulido. Pulido yung di pader. ba? Engineer, napansin agad ni engineer. Kuya, walang walang katagas-tagas. Di ba pag mabisita ka sa mga bahay, una mapapansin kung makinis, kung makinis. pantay yung mas Maganda. ano yan. So yun guys, no, actually maraming nag-ano kay Supermac before, and syempre, yun lang naman ang problema kumbaga yung bubong, tsaka yung mga pader na yan, pinakontrata po ni Kalinga Prab yan sa mga specialist po, sa pagmamasilya, kaya ang ganda ng pagkakapantay dyan sa bahay ni Biancy. And kung di ako nagkakamali, yung gumawa dun sa bahay ni Pure Health, yun, sila rin ang nagmasilya dyan sa mga dingding, sa mga pader po, kaya pantay na pantay talaga. Ang kinasupermak kasi sa sobrang dami ng kanilang mga ginagawang bahay, minsan nagmamadali na po and yun, at sa bubong talagang sila, kagaya ng sabi ni Kalinga Prab, talagang medyo sablay talaga sila pagdating sa bubong. Yun lang naman, kumbaga, siguro sa mga next project, pwedeng iba yung gagawa ng bubong, and then yung ibang ng bahay, pwede pa rin sila Supermac dyan. Masilya, Silya. di ba? Ito lang talagang kisame. Ito lang. Alam mo, sila, yan talagang problema nila. Yung kisame, palaging yan ang dyan sila sumasablay. Ilang pabahay na palagi silang pinagsasabihan Pero ewan ko kung bakit ganun pa rin hanggang ngayon. Di ba? Kisame talagang, ito, kita na yung Actually guys, hindi kisame yung problema dyan Hindi masisira ang kisame kung walang damage yung bubong po. Doon talaga nang gagaling sa itaas yung tubig, tumatagos sa yero, and of course, babagsak sa kisame. So, yan po, guys. yung tagas, yung mga stain, yung mancha. Mancha. Kaya bro, may mancha na. Tagas na. Tapos may mga naggatak na yung pintura. Pero ang ganda dito sa Maganda. dito na lang tayo. Parang ganda dito. Dito na tayo mag-vlog. Kaya pala madalas heads dito. Aircon. Uy, Kaya pala madalas. grabe, Bilulong. Madalas daw si Eds. Totoo kaya yun? heads Grabe dito. itong engineer na to, may bulong Hindi, tsaka relaxing yung vibes niya. Relax. Ang ganda ng... Pati yung color. Ganda. Yung pwesto ng bahay. Nature na. Ito, pag dunga pa lang ni Biancy, May puno, mga puno. Nakaka-relax. Mahangin po.
Ganda. Tara, baba Tara, tayo. picture Ito lang pala. Ano? Naghahanap ng... Di ba gao? Sa labas? Ay, ayun! O, di ba? Naghanap ka ng may bubulong mo. Bulong pala, naghahanap ng tayo. Alright, so... Oh, andyan ka pala? Okay, so baba tayo. Engineer, gutom ka na ba? Kain ka! Sabay na tayo. So, Marandal na po kuya. tawagin natin yung bisita natin. Ay, grabe. Tahimik ang gabi, pero hindi ang puso ko. Grabe, yung palang guys, oh. Parang hindi na alam ni Biancy ang gagawin kung tatayo ba siya or what. Kung sasalubuhin si Papa Eds. Tingnan nyo naman ang ngiti. Talagang ngiting na-miss ang isa't isa po, ano? Matindi. And saka pala guys, no, lahat po ng ginamit natin dito ng mga background music ay gawa po ng Adventure PH Band. So yan, may grab shoutout po sa Adventure PH Band and of course medyo pinalitan ko lang po yung original music po ni Kalinga Prab kasi medyo delikado tayo dun. Baka makapiright po tayo. So yan po. Pasok. Masaya na yan. Grabe, oh. Masaya na talaga. Ano? Magandang hapon. Mga ngiti. Maganda sa hapon. Nataya po na ako Hindi ako nagsabi. Hindi mo ako kumustahin. Ano, kamusta? Kumusta ang Kamusta ang pagdating ko? travel? Ayun. Medyo malungkot. Malungkot, hindi naman. Okay. Makita ko sa mga video, ang saya-saya mo nga eh. Papunta pa lang dun sa Hong Kong, ang saya mo na. Talaga naman. Malungkot talaga ako. Pinipigilan ko lang. Inaano ko lang yun. Siya nga pala. Hindi pala sila mga mama at papa ko. Nice. Nay, tayo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Nay, magandang hapon po. Kain kayo. Sige lang po. Maliligaw na. So, ano? Nung nangyari nung wala ako. Ano, dati lang. Dati lang. Busy sa school. Busy sa school. Balita ko, basa ka na dito. Basa ka na dito. Basa pang buhok mo. Ay, grabe. Basa ang buhok mo. Ano? Nainit mo na baga ngayon? Nung mga nag-ulan Kaya kasi. pala, ha? Yung nag-ulan baga kasi. Oo. Medyo ano na sa kapto ko. Tuluan. Tuluan. Tapos Baka nagkasweet ka na yun. hindi. Ha? Sakitin ka baga. Hindi. Siya nga pala. Iba talaga guys. Iba yung mga ngiti ni Biancy, ano, talagang halata na na-miss din nila ang isa't isa. And of course, si Kalinga Edu, hindi naman talaga siya palang ngiti, ano, pero ngumingiti pa rin kahit paano. Pero kay Biancy guys, kitang-kita ka, iba po yung ngiti niya. Bago ang lahat. Marami sa'yo doon nagbigay. Grabe. Dami. Thank you po. Ang ito. Sa mag-ala, wala itong bawas. Okay? Ay, Nakakabihin na ako, binawasan ko yan. grabe. Ito ay Tita Labi yan. Mga nagbigay sa'yo. Thank you po, Tita Labi. Ito, unan mo daw. Wow. Unan mo yan. Toto nga. Meron din ako niyan pag ano ko. Tapos, Grabe naman yan. ito. Ito ay merong nailaw yata ito. Ayan o. Paano? Trian. Neria Robles. Thank you po, Tita Neria. Yan. Neria pala. Mm-hmm. Neria Robles. Tapos, ito rin. Isama yan. Kalendaryo. Kalimba. Kalendaryong maliit. Thank you po. Tapos, ito ay vodka. Grabe yan. Bagong collection. Oo. Ito kay Butchok. Sa ano. Dito, galing kay Ninang Sally. Saan yun dito galing? Uy. Ewan, Ay, walang Butchok. nakasulat eh. Walang nakalagay. Thank you po sa nagbigay ng bag. Ito man kay Butchok, kay ano, sa kapatid mo. Sakto. Mga nagpalabit, ang dami nga eh.
Ito rin. Kay Ninang Sally. Ninang. And siya nga pala guys, no, big love shoutout po sa lahat po ng mga nag-attend sa Hong Kong ng mga, syempre lahat-lahat na, pero kahit hindi dumating si Biancy guys, ay kita-kita pa rin yung init ng pagsalubong nila. Ang mga supporters po ng EDSI po, ang dami po nila guys, and yun nga, kahit hindi kompleto, talagang kahit si Papa Eds lang, talagang pinuntahan pa rin ng mga fans or mga supporters po ng EDSI. Mega love shoutout po sa inyo and salamat sa pagmamahal po ninyo sa EDSI. So yan guys. Ninang Sally. Thank you po. Ninang natin. Ganon. Oh, Uy, may ninang na sila. ganon din yan. Ninang Sally. Thank you po. Tita Sally. Pares din. Pares lang. Oo. Tapos chocolate. Kain ka niyan. Tapos ito, kay ano ito? Ma'am Jazz. Sa grupo ng Pepsi Thank you po, Marathoners. Ma'am Jazz. Tis Cabrillos. Yan. Tapos, ito, yung mga nagbigay sa'yo ng ampaw. Grabe. Yun, na Kaya mga maganda. ampaw ka pa. Thank you po Wala sa mga mga nasa pangalan Hong Kong. Wala kasing pangalan. Kay Ma'am Jeb Joy. Kay Queen Love. CGHK. Hindi ko na alam kung sino to. Kay Ma'am Neria Robles. Yan. Thank you po. So yun, grabe guys, no? Kahit po na si Biancy, ang dami pa rin mga regalo para sa kanya. How much more kapag nandun siya at kasama, ano? Nakita na po natin yan, no? Last na pagpunta nga po nila ng Hong Kong, grabe. And parang hindi na kayanan ni Biancy na dalhin lang sabay-sabay dati yung mga regalo po sa kanya. And kung di ako nagkakamali, ay minail na po nila yung iba sa tulong po na, di ba may kamag-anak po si si Biancy sa Hong Kong. May kita yata siya doon, di ba guys? Anahan mo na lang, papalitan mo na lang. Ha? Yun. Hindi ko na kasi pinapalitan para mas feel mo, ano. Hindi ko na sinama din sa akin, no? Para parang galing Hong Kong ka rin. Kakunti lang yan. Hindi ka ganun sa akin, pero wala yan bawas, ha? Ay, bira. Tira. Nakakamiss nga yung mga tita. Oo nga. Ako nakakamiss din. Yan. Mangyayari mo yan. Tapos ito, syempre, sabi ko sa'yo, sabi mo rin. Ito dahil, syempre, sabi mo Ay, sa lubong. ha? Sa lubong. Oo, galing sa bulsa ko to. Pabira ka. Pinag-ipon, mahal to. Grabe. Ito, sana nagtatakbo. Thank you. Yan. Para di mainit. Yan. Tapos, sabi mo, crop top, pwede yan. Uy. Ano ko nagsabi? Grabe crop top na yan. Kumbaga, controversial dati yung crop top na yan eh. Huwag naman sanang mangyari ulit yung kwento ng crop top na yan. Sabi mo yan. Hindi ako sinungaling. Tapos yan. Tapos ito, case mo. Tapos sabi mo, bidang kita ng pantalon. Uy, Ayun. ayan, nabuking tuloy na talagang nagbilin siya kay Papa Eds, no? Ng pantalon pala. So yan na. Huling-huli na. Sweet. Starbucks. Yan lahat. Thank you. Ayan. Grabe yung pagmamahal mo. Wow. Lo? Ay, grabe. Guys, hindi mapigilan niya, no? Hindi mapigilan ni Biancy yung kilig niya, syempre, no? At sabi nga ni Dr. Lab, umpisa daw ng after ng birthday ni Papa Eds, ay talagang grabe, ang dami daw nag-iba. Ang dami nagbago. And lalong gumanda yung samahan ng dalawa po. Mamaya malalaman din po natin lahat yan. Antayin natin si Dr. Lab mismo yung magkwento. Basta ang napapansin ko ngayon is hindi maitago ni Biancy yung kanyang kilig, no? Na muling makasama po niya si Papa Eds. Yun lang. Ano? Grabe pagmamahal nila. Ay, Grabe. Thank you po sa mga tita na nasa Hong Kong. thank you. Kahit hindi man po ako kasama, nabigyan pa din. Thank you po. Nice. Thank you. Tapos, Sa akin, wala sa akin. Siya baga, nagti-thank you nga. Kulang yung thank you mo, eh. Diba, gusto mo, boy? ala, Tagal kong nawala. Ano?
Alam mo, yan dahil may ano ko lang. Ganito lang. Na. Ay, rin. Grabe, nakakahawa yung mga tawa ni Biancy, guys. Natawagan. Nahahawa ko. Ang subuhan mo ako. Subuhan mo ako. Kinikilig eh. Nataya po na ako Hindi na ako nagsabi. Hindi mo ako kumustahin. Namerienda ka. Gusto mo kuhaan na kita. Sige. Hindi din. Talaga Thank you. naman ang pag-aasikaso. Eh, no? Ay, ako. Pagod kami sa mga kasi. Puro lakad eh. Nag-lunch na ba kayo? Ito, dito ka nagpunta. Mag-lunch na po muna. Ha? Sige Sila lang. kuya. Nag-lunch. Sila na. Paunahin mo na sila. Guys, lunch muna tayo. Sakto. Royal ako. Uy, royal na naman. Royal ako. Kwentong Sige po, royal talaga. salamat po. Grabe. Dami pang niluto. Nakakahiya kahit hanggang sana eh. Nag-umpisa Kahit sa kunti lang royal. sana. Mahina naman ako kumain eh. Well, Uy, Mahina ako kumain. Nagluto si Papa niya talaga. Madaling kayo. Salamat po. Uy, grabe talaga, ano? Talagang nagluto yung papa ni Biancy dahil alam na parating sila. Grabe na to. Luto siya kanina. Nagkarating mo na yan. Bro, kain na tayo. Hindi na, huwag na tayo mahiya. Engineer! Uy, yan ang gusto ko dito, bro. Sarap mo rin sumama sa kalina. Laging busog. Thank you, bro. Thank you. Sarap ng luto. Yes. Saan tayo, Siyempre. Regis? Saan tayo, sir? Saan naman? Kailangan mo kita si engineer para... Maganda ka lang mag-inspection ng mga... Dapat lagi mo pa-inspection din. Sa mga bahay. Sa Biancy. sige po, nagkain na po ako. kunti tayo ngayon. Diba? Hey, Kuya Gino! Sundok na guys. Kain. Okay na lang ako. Subo ka dyan. Bro. Hinahingan natin Sayang na, wala si Biancy doon. Kaya nga eh. Mahirapan kasi ako mag-shoot pag nandun pa si Biancy. Hirapan nila ko eh. Ang hirap. Okay lang po kayo kasi medyo na-busy din po kami dyan sa Saan? Saka mga Korean naman tayo. Sa'yo. Kaya Yun, Opa. naglapit na. Prenup. Eh, grabe, magkakaroon ng prenup daw sa, ano, sa Korea. Nakaka-excite naman to. Ang lapit na, di ba guys? March na, actually ngayon eh, di ba? So, next month, yan na. Grabe. Pakiramdam mo, bro, personal mong nakikita tayong dalawa. Ito nga, bro. Napinapansin ako, bro, habang nagkakain tayo ngayon. Bro, nagluluwagan ng pagkain. Di ba? Bro, asikaso, bro. Asikaso, bro. Reactor ka talaga. May bubulo ako sa inyo, guys. Sasaksihan ko mismo. Wala na. Engineer, parang kayo nakabala nakatitiga. Ano tititigan mo dyan? Yung mga gawa, bro, at medyo napansin ko, hindi lang pala yung kwarto ni Biancy ang delikado. Harin. Pati yung doon sa ibang mga part doon ng bahay. okay, may mga... Meron din. May mga stain. Stain. May mga mancha. Ito, meron din ko dito. Dapat ano yan, waterproofing. Pero bukod doon, bro, bilib ako sa pagkagawa. Maganda kasi. Bubong lang talaga. Yes. Ay, sa Yes, yun din naman yung ano. Actually, yun din yung nasabi ko kanina po. Ano. Maganda talaga. Maganda yung mga design. Kaya lang, sa bubong talaga. Ever since, nagkakaproblema talaga sila sa bubong, guys. So, siguro, pwede naman, pagawa sa iba yung bubong para sa mga susunod na projects. Para sigurado, tagal-tagal na rin po ni Supermap. Kumbaga, dami na niyang napagawa na itayo na bahay, di ba? Magaling din naman siya. May ano na dito Ano to? May dirty kitchen na, may bubong na. Wala yung dati may station. Si tatay lang ang gumagawa. Sinong gumawa po niyan? Si tatay lang po. Papa niya. Yes. Galing. So, yun, grabe. Si Tatay Duran lang po gumawa dyan. Actually, na-inspect na din na dati yan na Kuya Val. And napahanga rin sila kasi kahit si Tatay Duran lang ang gumawa. Unti-unti lang niyang ginawain, guys. And since wala naman po nababanggit kung kanino galing yung budget, so i-assume na lang po natin na sa kanila po mismo yung budget ng paggawa dyan. So pagka nagkamali po ako, sorry sa nagbigay if ever may nagbigay po. Yun lang. Marunong pala siya. Inunti-unti niya, no? Mhm. Lawak. Bahay ni Dr. Laptar, punta tayo na Dr. Lab. Bro, ganda. Laki
Tara, punta tayo kina Doc. Doc! Gulat si Sita kami sa engineer. inyo, Doc. Ganda. Ang ganda ng location, bro. Uy, may swimming pool na, oh. May swimming pool. Yeah, bro. Ha? May swimming pool nga napansin ko nga kanina. Sabi ko yan lang, beneficiary may swimming pool. Ito bahay ni Doc, oh. Sabi. Tumbahan ni Doc talagang hindi magkakaproblema sa sa tulo ito kasi mga ano yan mga eksperto yata ang gumawa dyan sa mga bubong. I think sila rin gumagawa sa bahay ni Redsen ngayon and yan na nga guys, nagkaroon na po ng parang EDC subdivision. Kung merong Kalingap subdivision dun sa kabila, meron ding EDC subdivision. Bahay ni Doc. Grabe, lalaking bahay. Oh, ayan si Doc. Doc Love! Thank you. Nakapit bahay po kami. Ito kay Kuya Redzane. Wow. Ay, nako. Grabe. Ano si Kuya Redzane? Wala? Grabe, bro. Bilib na bilib si engineer. Nandun Grabe na. kayo. Grabe. Bahay na bago kong goal. Wow, lapet. Ay, parang may ganyan. Anong tawag sa ganyan, kuya? Ha? Anong tawag ko sa ganyan? Ano ba yan? Civil engineer po yan, si Kuya Jens. Pero nanibago din siya ng tawag doon sa pinaka-tok-tok ko. Actually, kay Radsen, meron din ganyan. Yun nga po yung kumbaga, kakaiba yung design po. Ako din, di ko rin alam ang tawag dyan eh. Yan ang ganyan. Iris. Mas, bro. Iris dapat yan. Kumusta, Doc? Ayos lang, boss. Kumusta si Bianci at si Edu? Ay, super ganda na. Uy, Ang super ganda na. mukhang mas naging close pa sila, So, no? mas grabe. After nung birthday, mas Ayun. grabe ang naging closeness nila dalawa. Isundo na eh. Isundo na eh. Kaya nag-away ng mga nakaraan. Oo, yung mga nakaraan talaga. So, ano Masasabi ko. masasabi mo dun sa mga naging dahilan ng kanilang nagkaroon kasi ng ng Separation. yeah, parte saka nagkaroon ng pagkalabuan doon sa dalawa gawa ng may mga May mga pumapa tayo. So yun pala yung reason ng anuhan din ng dalawa, ninakalingap Edo tsaka si Viancy. Yun din yung naging reason. Yung recently, nangyari na mga party-party. Of course, talaga madadamay sila doon. Kasi parehong sumusuporta din sa yun. Kaya lang, magkabilang side po, Pero I think okay na rin naman po ngayon nung parang naayos na rin naman nung birthday ni Edo po mismo. So yun. Anong gusto mong sabihin sa kanila, Doc? Kasi alam ko, ikaw talaga, bantay sarado mo yung LC. Protektahan mo di ba? Doc, ginagawa mo para yung dalawa ay hindi maghiwalay. Di sila nagtagumpay. Yun ang masabi ko. Talagang nanalo na nanaigat sa amin. Yung grabe yung closeness nila dalawa ngayon. Grabe. Talagang nagbalik. Nagbalik, Nagbalik. Kasi nung nakaraan talaga. Yung mga pananay. Ano kaya ibig sabihin ni Doc Love na hindi sila nagtagumpay? Hindi sila nagtagumpay na paghiwalayin yung dalawa? Ganun ba yun? So, mahirap paghiwalayin yan kasi totoong yan Para sa akin, totoong nagmamahalan yung dalawa na yan. Hindi sila basta-basta mapaghihiwalay. Big nila sa isa't isa, hindi babalik talaga. Kaya, malaking bagay yung natin. Kanina nga nung nag-usap yung dalawa. Iba na. Iba talaga. Grabe. Kaya, Parang nag-uusap din sila off-cam. oo, Yun. parang laging ganun. Parang mas na Yun ang matindi ron. Kasi yun ang hindi natin nakikita. Pero nararamdaman din naman natin yan guys. Kasi kung talagang observant tayo, sasama ko sarili ko. Kung nag-o-observe talaga tayo, alam natin na nag-uusap sila off-cam. Posibleng hindi. ano pa? Mas nag Parang napapansin ko, parang ayaw na nila mahiwalay sa isa't isa eh. Uy, Parang yung nakikita ko eh. grabe. Grabe talaga. Yun talaga ang naging dahilan yung birthday talaga na parang naging sabik sila after nung birthday. Oo. Grabe. Doon ko nakikita na sinusundo na. Tapos Uy. parang ayaw na. Sinusundo na. Hindi ko alam yun. Hindi ko pala dapat sabi. Pero dati man niyang ginagawa yun. Kung Oo. mas na lang. Ang mas grabe nga ngayon kasi talagang sinusundo na niya. Parang nagbalik yung dati. Iba ang nagagawa. Naku, baka maglupasay na naman dyan na Doc Lab, yung mga ayaw sa EDC. Naku, baka maglupasay sila sa binabalita mo na yan. Dahan lang, Doc Lab. Ibig.
Grabe bro. Iba talaga bro nagagawa ng Kalingap. Pati yung mga kasama natin, oh. Alam mo bro, yung mga nakapagawa din ng bahay. Oo nga eh. Hindi ko rin na-expect na pati yung mga kasamahan na vlogger, magiging ganito rin, di ba? Eh, akala ko, mga beneficiaries lang yung pabahay Magbabagong na, buhay, no? Pati Actually, pala. Tama yun guys. Hindi lang beneficiaries sa mga napapabahayan. Siyempre, yung ibang mga vloggers ay talaga nabibless din ng mga supporters. I mean, yung mga sponsors, di ba? Wala, pati talaga mga kami, lahat bro, lahat ng Grabe. mga paligid, mga Kalingap partners, Oh. reactors. Bago din bro yung buhay. Oo nga, no? Grabe talaga yung pagka ng Kalingap. May pagbabago talaga, totoo yan. Huli. Actually, kahit naman ako, kahit nandito lang po ako, talagang aminado naman ako na malaking bagay po yung nagagawa ng pagiging reactor ko rito sa Kalingap. Kaya naman, sa lahat ng pagkakataon ay ginagawa natin na hindi tayo makakagawa ng sablay sa rules ng Kalingap po. Dahil ramdam naman, ako mismo, ramdam ko naman talagang may naitutulong talaga. Dagdag talaga sa kita. Kahit pa paano. Ay, mag-isa. Nagulong ka dyan, Nagbihis ka pa. Okay na yun eh. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Uy, Ano yan? Pero Sabihin mo na. Mamaya na lang. Hindi dito. Huwag dito. Bakit? Gano'n ba kahalaga yun? Kaya mo dito? Sige, tara. Doon na lang saan. Sige. Natakot mo ako? Sabihin mo na dito. Sa labas na lang. Gano'n ba ka-importante yan? Basta. Importante. Sige. Tara. Nay, apunta na po kami. yan. Shout out, Adventure PH Band. Ganda mo ng kanta na ito, guys. Ano ba yun? Pinapakaba mo naman ako. Ay, kung saan ba yun? Uy, bigyan na kayo, iniwan mo na ako. Segundo ikaw ang hinahanap nito. May mga sandaling napapapikit ako. Iniisip kong hawak ko pang kamay mo. Malayo ang pagitan. Grabe, ganda rin ng view. Bakit parang mas ramdam kita? Sa bawat paghinga, ikaw ang laman ng hangin na kulang sa'kin. Kung kaya lang kitang tawagin pabalik sa isang bulong, gagawin ko. Fiancé, ang sakit pala ng mahal ka, pero hindi ka mayakap. Ang hirap palang ngumiti kung ang saya ko'y nasa malayo. Fiancé, hindi ko kayang masanay na hindi ikaw ang kasama. Kahit sabihin nilang sandali lang to, ang bawat araw na wala ka, parang taon sa puso ko. May mga litrato akong paulit-ulit tinititigan. Ganda po ng kanta, guys. Maalala ang Yan po pinaka-latest ng Adventure PH Band para sa NC. mundo ko rito'y maingay, pero ang kaluluwa ko'y tahimik. Dahil ikaw lang ang gusto kong kausap. Minsan napapaisip ako kung nararamdaman mo rin ba ang bigat ng distansya na parang may pader sa pagitan ng mga tibok natin. Fiancé, ang sakit pala ng mahal ka, pero hindi ka masilayan. Ang hirap palang maging matatag kung ang lakas ko ikaw. Fiancé, hawak ko pa rin ang pangarap na babalik ako sa'yo at sa unang yakap natin muli. Doon ko
Nice song. Ako na lang. Ano? First time natin dito na. Ganda dito. Perfect sa date. Ano? Diba? So ano eh? Ano, ma-order muna tayo bago ito pag-usapan, ganyan, ano. Seryoso ko kanina eh. Hindi ko maintindihan kung ano napasok sa utak mo. Tingin mo na Pinag-iisip lang mo ako mamaya. eh. Masyado mo akong pinag-iisip na kung ano anong bagay. Sakit na nga ng ulo ko eh. Anong naiisip lang sasabihin ko? Sa isip ko, ano yung sinasabi ni Kuya Mal? Ano ba yun? Ano ba yan? Mamanhikan, gano'n. Tapos Kuya Mal talaga. Ang bihira. Ewan ko. Ano yung sasabihin mo? Hindi mo na ngayon, ha? Sabihin mo na. At kanina pa ikaw hindi mapakali dyan. Parang Grabe, ang hirap mag-emote, no? kinakabahan ako sa ginagalaw mo eh. Tagal na rin natin, no? Ilang episode na nga tayo? Kami na. 97 na yata. 7. Malapit na rin mag-100. Bakit? Hindi pa natanong yan. Di man mahalaga kung ilang episode na yan eh. Ang mahalaga, magandang alaala ang nagagawa. Yan. Samahan. Hindi naman mahalaga yun eh. Mahalaga, tumagal lalo. Samahan natin. Sumatan. Nagala? Kanina. Ay. Parang luluha ka. Ay ka lang? Parang naiyak ka. Ay, naman ito. Pinapakabam mo ako. Ano ba yan? Ano kasi, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Kuya. Parang gusto ko maging sa'yo ng advice. Tungkol saan? Gusto ko makausap mo na ikaw. Tungkol saan? Tungkol sa atin. At ang hirap magpapanggap pa ba? Kasi itong mga nakaraan, madaming nangyari. Naapektuhan na yung pamilya ko. Ako, naapektuhan na rin. Alam ko, ikaw rin. Alam ko, naapektuhan ka na rin. Kahit lang gano'n lang magulo yung iba. Hindi ko na naman sila pinapansin eh. Hindi naman mahalaga yung ibang opinion eh. Hindi ko pinapansin yan. Basta sa akin, basta okay ka. Yun lang ang pinakamahalaga. Yun. Alam mo, ibang usapan na kasi pag pamilya ko na yung nadadamay. Well, totoo naman yan. Okay lang kung si Viancy lang, no? Ang sabi, nabanggit na rin naman niya yan nung una pa, no? Kung siya lang yung ibabash, kayang-kaya niya yan, tanggapin at labanan. Pero kapag familia na yung nadadamay, ibang usapin na rin naman po yun, no? And hindi ko lang alam kung nagbago na rin yung parents ni Viancy, pero sa pagkakalam ko, never silang nagbago po dahil sa may nabanggit din ng parents ni Viancy before, tandang-tanda ko pa, na ang mga bashers, baliwala sa kanila yan. Kasi, ang iniisip po ng parents ni Viancy, and of course, kasi kahit si Viancy po, pare-pare lang sila ng sinasabi na mga bashers ay hindi makaka-apekto sa kanila kasi
hindi naman sila kilala personally. Kumbaga, sa vlog lang naman sila nakilala. So, kumbaga, hindi counted yun. Mahirap na. Ang mahirap dyan, kung personal mong kakilala, binabash ka, yun. Maapektuhan ka. Pero yung mga dito lang, social media, supposed dapat, hindi ka masyadong magpapapekto, Kaya lang, syempre, siguro, pagka madalas na, and mga below the belt na yung mga pambabash, talagang kahit siguro gaano kakatibay, no? Maapektuhan at maapektuhan pa rin yung mood mo. So, yun po. Sundan lang po natin po. Pag-uusapan ng dalawa kasi napansin ko lang na medyo, bumubuelo sa pag-i-emote si Biancy. Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo gusto mo lang ito? Ba't naisip ka agad ni Papa Eds na gusto nang ihinto ni Biancy? Ano ba yung ihinto? Pero meron na kagad idea si Papa Eds. Parang gusto ko nang patigil. Hindi pa rin Patigil malinaw mo. ng isang Aray ko. Ayaw mo nang lumaban. Lumaban ka naman. Ako, hindi ako maano. Kung kailangan i-defend kita sa lad, gagawin ko. Basta ba't kung yan ang nararamdaman mo, dapat nagsabi ka sa akin. Well, totoo naman yun, yung sa sinabi ni Eds na dapat nagsasabi si Biancy sa kanya po, Kasi ang hirap naman yung ganito, sige, ganito na lang. Ipagpalagay na lang natin na mag-focus tayo, Isipin natin na totoo. Isipin natin na totoo, kahit medyo lumalaban yung aking isip at damdamin na hindi totoo itong nangyayari. Ipagpalagay lang po natin na totoo itong mga nangyayari na ito, guys. Kailangan talaga na maging open sila sa communication sa bawat isa po, Kapag ka nasasaktan yung isa, dapat magsabi siya para mas maging maayos po yung samahan and of course, para mas madaling masolusyonan po kung ano man yung problema na namumuo pa lang. Kasi mas madaling masolusyonan po kapag ka nag-uumpisa pa lang di ba? Kumbaga prevention. Yan. Sana may ganon, di ba? Kaysa biglaan na lang na out of the blue, gusto nang ipatigil. Kumbaga parang para tuloy hindi ka pa rin paniwala kapag ka ganon. Kasi alam natin kung gaano sila kasaya Hindi yung nabibigla ako sa sinasabi mo Ganon-ganon na lang yan. Lahat ng pinagsamahan. Ay, nako, Biancy. At sorry guys. Pero, hindi mapigilan na Biancy na hindi ngumiti. Talagang, okay, sige. Aminin na natin. Ako, pakaramdam ko talaga, hindi man, wala man script, pero sinabihan siguro sila ni Direk na ganito gagawin nyo. Kumbaga yung lumalabas sa kanilang bibig, sarili pa rin nilang invento po, Pero alam nyo, maganda maganda yung ginagamit nila mga linyada, yung mga words na ginagamit po nila, kaya lang medyo hindi tumutugma po sa sa emotions. Kumbaga, habang nagsasalita yung isa, may kasamang ngiti, whereas kung mga ganong klaseng kabigat na mga na sitwasyon, ay, umpisa pa lang yan. May humahagulgul na dyan, di ba? Pero okay naman. Siyempre, hindi naman po sila mga expert na artista. Hindi sila dumaan sa, tinatawag na workshop. So, kung ano yung talent nila na, na-develop na lang sa pag-arte dito sa Kalingap, yun ang ating matutunghayan dito, guys. So, basta
pinipilit kong paniwalaan na totoo yung nangyayari pero deep inside talagang ayaw maniwala ng sarili ko na totoo ito na gusto nang ipatigil kasi kagaya nyo siguro marami rin kayong napapansin na mga flows, mga supply hindi nagmamatch yung pagdi-deliver ng salita tsaka yung facial expression, yung hindi mo makita yung emotion, no? But gusto ko pa rin silang palakpakan guys kasi pinipilit nila yung kanilang sarili na ma-execute ng maayos itong senaryo na ito guys. So, overall, good na good pa rin. Huwag kang umiti. Kahit nagbago ka, yun ang damdamin mo. Bakit di ko maligo ang isang tulad mo? Kahit alam Pero sa totoo lang guys kapag ang isang tao, kahit sabihin natin na nagdadrama lang, pero kapag nagseryoso kayo sa pag-uusap at maganda yung mga pagkaka-deliver ninyo pareho, madadala at madadala ka rin ng sarili mong emosyon Kumbaga, di ba? Mapapaiyak ka rin talaga. Dahil kahit hindi totoo, kung iisipin mo ngayon na pag nagkatotoo ito, syempre malulungkot din yung, yung malulungkot ka rin. Pagka naisip mo, baka magkatotoo ito, syempre, nakakalungkot yun. Madadala ka ng sarili mong emosyon, pero dito kasi biglaan to, kaya hindi pa nila siguro magawa yung mga ganong bagay, guys. Sana. Wala na kasi ako ibang maisip na paraan. Kundi, yun lang. Pwede mo bang ng isip mo? Ewan. Hindi ko alam. Baka gawa lang yun ng galit. Kaya mo nasasabi baka pwedeng pag-isipan mo munang mabuti. Kasi mga basa, hindi naman yan mawawala Ganun talaga, normal na yun sa atin. Minsan kailangan na lang tanggapin na habang sinisigat kasama na yun. Kala ko ba matatag ka? Kala ko hanggang dulo. So yun guys, nakikita niyo sa facial expression din ni Papa Eds na yun, nakangiti siya. Pilit ko naman maging matatag Ayan So, Dito nagbago. Hala, sige. Kala ko ba walang iwanan? Bakit? Baba ka na ba? Nakilala? wala. Parang kumbali. So yun, wala namang third party. Hindi naman yun. Mo ko iiwan. So yun guys, habang nagsasalita si Papa Eds, nakangiti siya, huwag mo kong iwan. Siguro natatawa na rin sila sa sarili nila, nasa, ginagawa nila. Hindi sila sanay kasi mahirap talagang mahirap talagang gawin ito kapag hindi totoo kasi hindi mo
hindi mo mararamdaman yung totoong emosyon, hindi mo talaga magagawa. And anyway, maraming naniwala dito eh. Maraming naniwala. Siyempre, unang-unang maniniwala dyan, yung mga, sabihin na natin, mga liquid, yung mga madaling, alam niyo na, ayaw ko lang i-elaborate na gusto mo. Ano ba yung mga liquid tsaka solid? Alam niyo na yun, di ba? And of course, yung mga solid, alam na alam ko kung sino-sino rin sila karamihan sa mga nagko-comment ko, puro positive eh. Yung unang reaction ko dito na walang video ay talagang 99.9% na mga nag-comment hindi sila apektado kasi alam nila na ang EDSI ay totoo. Hindi hindi pinilit. Kumbaga kusang na hinog. Kumbaga sa isang bunga, hinog sa puno. Hindi siya pinilit. Hindi siya kinalboro. Kumbaga sa prutas na mangga po, hindi pinilit pahinugin ang EDSI. Hindi biglaan Kumbaga nagdahan-dahan talaga yung pagkakadevelop po nila. At yan ay napanood po natin. Nasaksihan po natin guys kung paano nabuo ang EDSI po, diba? Yun naman, alam nyo rin yun kasi talagang binamarathon ninyo, kumbaga paulit-ulit ninyong pinapanood, kaya alam kong ramdam na ramdam ninyo kung ano yung sinasabi ko ngayon. Nakatatak sa puso ko, nadala ko kahit saan tutungo. Tanging ikaw, tapos na. palagi ang nasa Ngiti na. Alam mo, naiintindihan ko naman na mahirap talaga pagka ikaw nasa kondisyon, sitwasyon mo na bata ka pa at medyo hindi mo pa kayang hindi rin lahat ng mga bagay na naririnig mo. Pero sana isipin mo rin na bilang to para sa ate, kundi para din to sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, sa'yo. Para natulungan sila, di ba? At yun. Sana magpakatatag ka pa. At sana wag kang padalas-dalas sa mga sinasabi mo ngayon. Kasi ayoko mawala ka Yun. At yun talaga. Sana hindi totoo itong narinig ko. Pero kung decision mo naman talaga ay hindi pa buo, bibigyan na lang kita ng isang condition. Kondisyon. Alam mo yung napuntahan natin noong nakaraan? Dati. Hintayin kita doon. Kung sakaling pumunta ka, isipin ko ang bagong isip mo. Pero kung hindi, tatanggapin ko na sa buo. At irerespeto ka at labag sa akin. PNC, ikaw ay awit ng inspirasyon. Tahimik na lakas, pusong may dedikasyon. Sa bawat hakbang, may kagandahan. Iniiwan mong bakas ng karangalan. Bukas naghihintay, may bagong simula.
Pag-ibig darating, di mo kailangan hanapin pa, mapagkumbaba ka. Ngunit kumikisla sa mga mata mo. So yun guys, madali ring na-convince si Papa Eds po, no? Nagbigay na lang siya na kondisyon. Well, kung inobserbahan niyo po yung pinag-uusapan nila and kung ano man yung nagpalungkot sa karamihan, ano ba yung gustong ipatigil ni Biancy kung sakasakali mang totoo ito? Sa aking sariling pangunawa po, ang gusto niya ipatigil yung vlog kasi nga may mga basher. Hindi niya sinabing maghiwalay na sila sa kanilang relasyon kung meron man. Di ba? Hindi naman sinabi na huwag na silang magkikita. Sa vlog lang. Sa vlog lang. Yung vlog lang yung gustong ipatigil. Which is, hindi pa rin ako naniniwala, no? Na matitigil yung pagbablog sa NC. Nasa kasagsagan pa yan, guys. Kumbaga, masyado pang maaga para tigilan. Wala pang sapat na dahilan para tigilan. Pero mabalik tayo dun sa ang sinasabi ko kanina na ang gustong ipatigil ni Biancy ay yung pag-vlog dahil sa mga basher. Wala po silang binanggit doon na hindi na sila magkikita, na bawal na silang magkita po And natin, nabanggit na rin ni Doc Lam na nakikita sila off-cam. So be it. Kung vlog lang, vlog lang. Pero hindi pa rin ako kumbinsido, guys, kasi kitang-kita naman Nako. Yan nga, after nilang mag-usap, talagang ngitian na sila. Kumbaga, yes, success. Success yung ginawa nating drama, parang gano'n. That's it. Kumbaga, may director tayo Siyempre. Kailangan huwag nating kontrahin, guys, at huwag natin pangunahan kung ano naman yung gustong ipagawa ni Direk sa kanila po. Kasi nabanggit nga na itong may mga pagbabago sa mga vlogs po. So yun, sundan lang po natin. And alam ko naman na ramdam nyo naman kung gaano ka sincere yung totoong pagtitinginan ng dalawa po. And I'm sure hindi rin apektado ang karamihan sa mga napanood. Well, siguro kung sa una pinanood mo ito at pinakinggan mo lang sila, nadala ka sa emosyon mo, maaaring manood ka. Pero pagka inulit mo, makikita mo na dun yung yung mga flows, yung mga medyo sablay naman. Hindi nagmamatch na emotion tsaka facial expression, yung mga kilos nila, di ba? Pero kung i-rate ko, wala man akong karapatan ko na i-rate itong video na ito. Pero sarili ko lang. Kung i-rate ko yung kanilang ginawa, siguro mga 7 out of 10. Andun, konting practice pa at makumbinsin na nila kaming lahat. Tayo siguro. So yun, guys, and sino ba naman na may gusto, guys, na mawala ang EDC? Siyempre, mga supporters, ayaw natin yan. Gusto natin hanggang dulo, di ba? So, pakinggan natin to. Kapan ng dalawa, bro? Ha? Nakapag-uusapan ng dalawa. Ang bihira. Kasi sumusumo talaga, bro. Grabe, iba yung bro. Iba yung parang malalim na pag-uusap ng dalawa. Uy. Parang umiyak ata Siya nga, parang seryoso, bro. Seryoso usapan nila. Ano yan? Grabe. Parang ngayon lang nangyari yan Ngayon lang nangyari. Sabi kasi sa akin si Biancy kanina na na gusto niya daw makausap si Edo. Kaya ngayon, punta tayo dito para mag-usap sila. Mukhang seryoso, no? Ang curious ako, bro. Malalaman ko na lang pag na-edit na. Siya, bro. Ako pag napanood ko na. Alam mo, kahit minsan ako naghahawak ng camera, wala akong naririnig sa pinag-uusapan nila. Nalalaman ko na lang kapag ine-edit mo na. Pero pag ganito, wala. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan. Sabi. Pero parang
Ang bigat ng pakiramdam ko ngayon. Parang iba. Oo. Iba sa pakiramdam. Grabe. Nalalaman na lang natin yan. Mukhang ano to, Pero- bro. Mukhang Kampante ako na yan ay positive. Ikaw bro, ano pakiramdam mo? Sana. Sana. Kasi lahat naman ng gusto natin sa mga ano natin, couples, para sa yakabuti nila. Oh, yun. Sana bro. Tawa. Pero ayoko rin mag-expect ng too much from the start. Yes, actually, ako din, ayoko mag-expect ng sobra-sobra po, ano. Ano pa naman yan makikita naman natin. Pero, sabi nga ni Kuya Val, kung ang Rachel ay nandito lang sa Kalingap pa hanggang ngayon, ay hindi mangyayari na maghihiwalay sila. And, kung sakali man na may problema at magkaroon ng problema sa future ang mga couples, mga love team, andyan lang, sila Kuya Val, andyan sila direct na magda-guide po sa kanila. Yun yung advantage po dito sa Kalingap guys kasi maraming mga nagga-guide sa mga beneficiaries. Kumbaga hindi umuobra yung mga sulsol, yung mga gusto magpahiwalay, hindi tumatalab gaano kasi mas maraming gustong mag-save sa mga naumpisahan po nila. Yan lang ang aking ma-share doon guys. Si Kuya Juan, seryoso yan sa mga sinasabi niya po. Talagang nag-start ang love team. So, ayoko mag-expect na bandang huli, maging sila. Oo. Bored Pero ka lang kung maging sila. Oo. Di ba? Pero may kaba bro. May kinakampatit. Kinabahan tuloy din ako. Pero hindi nga natin sure kung sila na ba. Minsan, ganoon din. Minsan, hindi natin Oo, sure na sila tama na. Pero naman, sa tama. camera, parang hindi pa. Ano Oo. ba? Kasi minsan sila lang nakakaalam. Ang lakas ng bulong ni Kalinga Prab na yun. Hindi natin alam kung sila na nga ba o hindi pa. Kasi sa camera, parang hindi pa. So, ano ibig sabihin nun? Gets nyo? Love is very Unpredictable. Unpredictable. Yes, very unpredictable. Pero, mali mo. Sana positive. Ba? Yung aning ex mo, akala ko yun ang makakatuluyan mo. Uy, matama yun. Kat mo na. Yari. Di ba? Oo, ikaw nga rin eh. Hindi. Huwag mo isa mo. Hindi, wala. Ang lahat naman, lahat. Past, di ba? Lahat tayo may past. Oo, lahat. Gusto magsabi pa ako ng iba. Hindi yung mga mag-K-boys. Wag na. Nilaglag natin yung mag-K-boys, bro. Taglagan pala. Pero legit naman. Hindi natin masabi kasi agad eh. Hanggat wala dun sa final di ba? Sa simbahan. Yan, final stage. Yun. Yeah. Yun yung pinaka-totoo doon na ako dyan. Agree ako dyan sa pinag-uusapan nung dalawang boss natin, guys. Na hanggat hindi umaabot sa simbahan, hanggat di natatapos ang kasalan, kumbaga, medyo ganyan-ganyan pa yan. Kaya, don't expect too much. Kumbaga, sa atin ay susundan lang natin. Kumbaga, positive lang. Paniwalaan lang natin. Pero huwag natin, pangunahan. Yun ang ibig sabihin. Sabi yun. Ayun, hindi kinakasal. Pero alam mo, botong-boto ako dito. Oh, bro. Sa Jomcar, sa kanila. Sa NC. Yeah. Kumbaga, bagay na bagay kasi. Kaya bro, hindi mo na may imagine na maghiwalay yung dalawa. Oo. Yung dalawa, yung mga... Yan. Narinig natin din kay Kuya Jens. Hindi mo ma-imagine na maghiwala pa yung dalawa. Kasi, yun naman yung lalong-lalo na sila. Sila nagsasalita ngayon. Sila yung nandun mismo sa lugar po, magkakasama lang sila, magkakadikit ng tirahan. Kumbaga, alam nila kung ano yung totoong nangyayari. Kaya ganyan yung nasasabi po nila. Di naman yan lalakas ng ganyan kung hindi sila may chemistry, kung hindi malakas yung chemistry. Hindi sila makakabuo ng napakadaming supporters kung hindi malakas ang chemistry nila. Totoo. Tsaka kung hindi nararamdaman, siyempre yung mga viewers, nararamdaman rin nila eh. Oo. Tunay yung napanood nila. Correct. 100% yan, Kuya Jens. And ako, ganyan din ako mag-isip Kumbaga, kaya dumami ang supporters na naniniwala at sumusuporta sa mga love team. Sabihin na natin, LC, Jomcar, mga yan po, Dahil nakikita ng mga supporters na yung talagang, syempre, may kanya-kanya tayong pakiramdam, di ba guys? Nararamdaman natin kung totoo. Pagka totoo, yun, sinusuportahan natin. Ganon din po yung mga sponsors. Pag nakikita nilang maganda yung itinatakbo, totoo yung napapanood nila, ay talagang susuportahan nila yan.
Hindi po. Ang mga sponsor, siyempre, matalas din ang pakiramdam ng mga yan. Hindi lang naman yung isa yung sponsoran nila. Mga matatagal na nag-i-sponsor yung mga yan. Para sa ikabubuti po ng sinusuportahan po nila yun. Ganun po yun, guys. Yun, Di ba? tama. Di ba? Kaya, Basta nag-acting lang. Oo, kasi nag-acting lang. Naramdaman nila yun. Bro, Totoo. reactor ka nga Talaga. Oo naman. Kasama yung order ko. Ayan, nandito po si Biancy kasama. Madaling mahalata po kasi. Madaling mahalata yung uma-acting lang. Lalo hindi naman expert yung mga gumaganap. Kitang-kita. So yan guys. So, yun. So far, Edgy, Jom Carrion, may makikita kang 90% siguro, 85% na totoo yung mga nangyayari sa buhay po nila. Although minsan, dinadaan sa vlog, pero hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa likod ng camera. Yun lang. Pero ramdam po natin yan na totoo. Natin. Ano, okay ka na Biancy? Parang, Okay lang po kayo. parang seryoso ang usapan nyo kanina. Oo nga po kuya, nakakaya po sa inyo pag pinapanood po na yun. Ha? Nakakaya? Bakit? Ito napanood namin? Ano ba yun? Bagsak mo Kuya, yun. basta po hindi pa naman po ako sigurado kuya dun sa mga napag-usapan po namin. Okay. Mapapanood na lang natin kung ano man nun. So yan guys, no? So hindi naman siya sigurado kung ano yung napag-usapan po nila. And sabi niya kay Papa Eds kanina, kaya si Papa Eds ang unang kinausap niya para manghingi ng advice bago siya magsabi kay Kalinga Prab. Magsasabi kaya siya kay Kalinga Prab? Antayin nga natin. Pero, ngayon, welcome back sa ating channel. Main channel, Kalinga Prab. At muli nakapag-vlog tayo ng EDC. Tagal na rin yung last episode, no? So, kumusta ka, Biancy, bilang beneficiaries ko, bilang, okay naman, Okay na. school? Opo. Kasi after nito, summer na naman, another school year na naman, di ba? Kaya nga, sa June na po yun. Ang bilis lang ng panahon, second year ka na. Tapos this March po. Oo nga. Malapit na din po yung matapos yung namin. Pagtapos po ng finals, wala na po, bakasyon na. Oo. Tuloy-tuloy mo lang yan, Magbakasyon na. Korea na, guys. Dito lang kami. Dito lang ang Thank you po kayo sa pagtulong po ninyo sa amin. Oo. Siguro po kung hindi po ako natagpuan din ni Dr. Love kasi hindi po talaga ako makakapag-aral ng college. Baka Kaya, ngayon. thank you din po talaga kay Dr. Love at kay Oo. Kuya Patrick. Oo Siyempre naman. po sa inyo po, Kuya. Alam ko naman. Totoo yan. Kung hindi sila na-discover ni Patrick tsaka ni Dr. Love. Pero, kahit na-discover po sila ni Dr. Love tsaka ni Patrick, kung hindi ipinasa kay Kalinga Prab si Biancy, ay siguro hindi mangyayari itong nangyayari sa buhay ni Biancy. So, para sa akin, ang pinakamalaking bigyan ng credit or is Kalinga Prab. And thank you kay Dr. Love at kay Patrick at ipinasa nyo si Biancy kay Kalinga Prab. Kaya, ayan, meron tayong napapanood ngayon na maganda. Hindi ko lang ma-imagine, kung hindi nila ipinasa si Biancy kay Kalinga Prab. And abinado naman si Dr. Love ever since na, guys, na wala siyang kakayahan para tulungan si Biancy kagaya ng naitutulong ni Kalinga Prab. Kaya po na siya nag-decide na ipasa po. So, para sa akin lang, para sa akin, mas malaki ang nagawa ni Kalinga Prab sa buhay ni Biancy. So yun lang guys, akin lang naman ito. Opinion ko lang naman. Na kahit di man tayo nakakapag-usap, alam ko kung gaano kayo ka-thankful. Lalo ng grateful po. parents mo, di ba? Ang babait nila, di sila nagbabago, kaya natutuwa din ako sa inyo. Ayan, basta, yan. So ito pala, Biancy, nagbibigay ako sa iyo mula sa ating YouTube channel. Although bira tayo mag-upload ngayon sa Kalinga Prab. Okay lang, pagkakasyahin natin yung pero babalik tayo para tuloy-tuloy yung natin, yung pagtulong. Yan, sisipagan natin ulit, Yun, actually good news yan. Naisip ni Kalinga Prab na ituloy-tuloy ulit yung main channel kasi sa totoo lang sa mga survey, kumbaga medyo napag-iiwanan siya kasi ang sinasurvey lang naman dyan is yung channel niya na
Kalinga Prab, yung main channel, hindi naman isinasama ko yung ibang channel. Hindi pinagsasama-sama. Kumbaga, isang channel lang. Napag-iiwanan na po siya ng mga kasabayan niya before. And dati siyang nangunguna. Ngayon, medyo na. So, sayang din naman yung main channel. No? Kung hindi niya muling bubuhayin ng maayos. So, yan. Congrats. Yun. May isang channel tayo, yung personal vlog ko. Sana supportahan nyo rin po kasi andun po yung ibang charity ko. Family Adventure Plus Charity. Andun din po yung mga kabahay namin. So, ayan, Beyonce, ito para sa'yo. Sa school mo, ikaw na bahala. Ito ay 10,000 pesos. Yun. Thank you, Kuya Rab. Thank you din po sa sa mga sponsors saka supporters po na patuloy pa rin pong sumusuporta po sa akin at sa family ko po. Thank you so much. Saka dun sa balita ko may tutulong doon sa bubong. May tutulong. Hindi ko po alam. Wala pa ba? Thank you po. Wala pa siya na Basta Thank you lang. po agad sa inyo. Yun. Salamat po sa Solid EDC at Solid Kalingap. Siyempre dapat, bago ang EDC, mahalin din natin ang Kalingap. Yes. Yes. Diba? Kaya, yun, pag ganon, lalo na yung community, mas ginaganan ako mag-vlog, no? Kasi pag medyo toxic yung community na parang ang daming mga fanatic, medyo nakakawalan ng gana. Kaya, yun. Thank you. Thank you, Bensi. Thank you, Kuya. So, si Founder, Founder, ang good news mo? Yan, meron akong ibibigay at nakuha para doon sa paggawa ng bubong nila ni Beyonce. Oh. So, salamat ng marami. Kay, Tita Annalyn Rolinson, Ay, solid yan. Tita Dayan, Tita Abby Laksa of Milan, Italy, at Tita Faye Monteveros. Yung. Yan. Thank you po. Nasa 50,000 po ito. Yung. Ibibigay po natin kay Kuya Bal kasi si Kuya Bal si Kuya Bal na? na-assign dito. Si Kuya Bal na bala. Si Kuya Bal na po. Yun, actually, nabanggit ko na kanina Sunday, Saturday, nag-order na si Kuya Bal. Nagpunta na po sa hardware at nagbayad na rin para sa yero na gagamitin po sa bubong ni Beyonce po, guys. Bahala. So, ihati ko po ito mamaya. Thank you, Doc. Salamat. Supportan niyo rin po si Dr. Lab para naman maging masaya siya. Para masaya ako, dispress ako ngayon. May nakalimutan pa daw. Ay, meron pa pala isa. Nakalimutan ko. Sorry talaga. Kay Tita Melanie Cordero na nagpabigay din pala. Sorry po talaga, Tita Melanie. Thank you po. Ng Team Banig. Team Banig. Salamat. Sorry. Grabe, kinalimutan mo naman ang Team Banig. Ay, shoutout po sa Team Banig. Shoutout po sa inyo lahat. And guys, na-meet ko na rin kasi ang Team Banig nung second anniversary ng EDC. Kaya na-meet ko na sila and okay na okay. Mababait po sila mga tao, guys. Mga asikaso. And thank you po muli sa pag-welcome po rin nyo sa akin doon sa second anniversary po ng EDC, guys. So, salut po sa Team Banig. So, guys, hanggang dito na lang and maraming salamat po muli sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta rin sa aking munting channel. And so, yun guys, napanood po natin and na-reaction na natin ang episode na ito. And kagaya ng nasabi ko kanina, positive pa rin ako. Kumbaga, hindi ako naapektuhan sa malungkot na pangyayari na part kasi unang-una hindi ko naramdaman yung emosyon or yung parang feeling ko hindi seryoso yung malungkot na mga pangyayari na yun, guys. So kaya ganun po yung yung title ko na Happy EDC versus Sad EDC kasi naglalaban yung yung pakiramdam ko at nanaig syempre yung Happy EDC. So yun po ang ibig sabihin ng aking thumbnail. So thank you po sa inyo lahat and ito muli yung lingkod, Batang LU, and magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So God bless po sa lahat and mag-ingat po tayo palagi. Pansamantala, papaalam po muna ang episode. Bye-bye!